pinuprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi, si Baby Gabriel at ang sobrang bilis niyang paglaki dahil sa kakaibang sakit. High blood po siya. Opo. Naku. Wag, baka mangyari sa'yo. Awayin ako ni Tito Sen. Malaswang sayaw noon. Ngayon popular na exercise na pampasexy. Pole dancing. Damit na hindi mawawala sa uso, kaya't magandang negosyo. T-shirt. Labing-limang taon nang nagpapatawa. Bubble gang. Sa isang bansang mainit, ang paboritong pampalamig, kaping mainit. Successful rescue operation. Ay sinasamahan natin sila habang sila ay papunta sa Fort Bonifacio. Just one of the many hotels here in Tuguegarao. Nabugbog na ang buksingerong si Andaga. Accept the Peabody is Jessica Soho. Silver Screen Award for Jessica Soho. Thank you, God, for this honor. Napakalayo ng lakbay ni Barack Obama. Sinong mag-aakalang ang malaswang sayaw noon? Sikat na ngayong exercise na pampasexy. Ang simpleng posteng bakal, pwedeng paglambitinan at pagsirko-sirkuhan upang ang mga taba, matagtag at malusaw. 2007 pa nung una kaming gumawa ng istorya tungkol sa pole dancing. Hindi pa ito lantaran noon bilang paraan ng ehersisyo. Sayaw ito kung saan ang bawat pag-indak ginagawa habang nakakapit sa isang posteng bakal. Mahalay ang tingin dati sa pole dancing dahil mas una nga naman itong nakilala bilang sayaw sa mga strip club sa Amerika. Pero nabago ang imaheng ito nung ang pole dancing na uso ring pampasexy ng katawan ng mga babae. Maituturing din daw kasi itong aerobic exercise. Pati nga mga Hollywood stars na hook sa pole dancing katulad nina Britney Spears, Paris Hilton at Lindsay Lohan. Dito naman sa Pilipinas, napapabalitang nagpo-pole dancing na rin daw ang ilang mga artista. Pero ang hindi inasahan ng lahat, ang galing sa pole dancing ng wholesome star na si Shara Soto. 1, 2, 3. Utang daw ni Shara sa pole dancing ang magandang hupog ng kanyang katawan ngayon. Mula raw kasi nung sinimulan niya ito, bumaba ng 8 pounds ang kanyang timbang. Go back. Dahil mahilig talagang sumayaw si Shara at nag-gymnastics na rin dati, hindi na bago sa kanya ang magpasirko-sirko. Ngayon nga lang, ginagawa niya ito sa pamamagitan ng posteng bakal. Napaka-conservative ng pamilya. So bakit ito napili mong exercise? Medyo malaswa sa tingin dati ng iba dati, di ba? Ako po kasi, ang goal ko, mapaintindi sa kanila na hindi naman po pang exotic dancing lang or pang sexy yung pole dancing. So, nung nakikita na ako ng mga kapatid ko, ng parents ko, ng mga tita ko na sumasayo ako pero hindi naman pala bastos, na-appreciate na nila. Kasi nga pole dancing, na dapat nga maintindihan ng mga tao, it's a sport talaga.
Kasi po yung pole dancing, lahat wino-workout. Kahit fingertips mo wino-workout, pati yung paa. Talaga? Meron po kami mga gripping exercises, kailangan mo gumagin yun ng matagal. Without you knowing it, na-workout mo yung buong katawan mo. Tapos yung core ko, very important po to sa akin kasi kumakanta ako. So, wino-workout ka rin talaga yung abs ko. Siniseryoso ni Shara ang pole dancing. Bumili pa nga raw siya ng sarili niyang pole na nadadala niya kahit saan. Gaano mo kadalas to ginagawa? Mga twice a week po. Pero may pole po ako sa bahay. So, May sarili ka. may sarili po akong pole na pwede ko rin i-install somewhere else. Bakit? So may emotional attachment Meron po, meron talaga. Parang sanctuary ko na siya. As in. Opo, parang doon ako nagbubuhos ng sama ng loob. Pag masaya ako, hindi ko ma-explain, doon po ako ikot-ikot. Nagugulat po nga yung asawa ko, bigla na lang may, ano ba yan? Sabi niya, may nakabaliktad na lang bigla. Parang may unggoy daw umaakit doon, sobra ka naman, sabi ko. At hindi lang daw katawan niya ang gumanda. Yung personality mo, naging sensual ka rin kasi nga, marunong kang sumayaw, tapos tapos malakas ka. And parang as a woman, parang you feel sexy kasi you're dancing na with just a pole. You don't need another man to dance with you. Parang ganon. Pero babala ni Shara, hindi biro ang pole dancing. Masakit ito sa balat. Delikado rin. Ito po, kanina, wala yun, di ba? Nakakapasa dahil sa pag-grip. Pag-grip nyo, tapos meron minsan may tricks na kailangan mong mag-slide, so nababurn yung balat. Kapag nakaakyat nga daw sa poste ang isang dancer, para na rin daw nasa hukay ang isa niyang paa. This is a very dangerous sport. Ito yung pinakadelikadong sayaw na alam ko. Kasi pwede ka talagang malaglag. Before po, merong isang trick na naumpog po ako dyan, pero hindi naman siya major. Hindi naman siya sobrang serious accident. Bago natapos ang kwentuhan namin ni Shara, sinampulan niya ako ng ilan sa kanyang mga paboritong moves. Papaganitohin ka nila, kunyari, ganyan. Basic yan, kasi pababa. Yung tricks po na walang kamay, pag umakit po ako, Wag! Baka mangyari sa'yo. Hindi po. Awayin ako ni Tito Sen. Never. Baka madulas yung damit mo. Yeah. Eto kasi po yung grip ko, wala pong iba. Tapos pwede pong gano'n. Galing. Dahil mapangahas na sayaw ang pole dancing, ang sino mang magkaka-interest dito, kailangan munang dumaan sa masusing pagsasanay. 5, 6, 7, and invert. 6 na taon nang itinuturo dito sa Pole Academy of the Philippines ang iba't ibang pole dancing techniques. Mula sa gripping o tamang paghawak sa tubo o poste, hanggang sa iba't ibang uri ng galaw, katulad ng spin at revert spin, inversion, aerial. Kahit malaki man o maliit, kayang-kaya mag-pole dancing. Wala yan sa size mo or sa weight mo. Everybody can pole dance. May mabigat na dahilan din daw kung bakit gumagamit ng sexy o maiikling costume ang mga nagpo-pole dancing. Kailangan daw kasing gamitin ng dancer ang kanyang balat para mas kumapit sa poste. Sa halagang 4,500 pesos kada buwan, 3 beses sa isang linggo ang training dito sa Pole Academy of the Philippines. Ang isang buong course, tumatagal ng 1 hanggang 3 buwan. Sa kasalukuyan, meron silang 50 mga estudyante. Sa isang ritual sa Europa, ang Maypole, pinaniniwala ang nagsimula ang konsepto ng pole dancing. Hanggang sa naging pangunahing atraksyon ito sa mga bar sa Amerika. Ngayon, pati rito sa Pilipinas. Sa bar na ito sa Makati, dinarayo ang kanilang mga pole dancer na Russians, Ukrainians, at ilang mga Pilipina.
It's nice. Filipino, very friendly, very nice. We're making good money enough to support our family. Siguro, one performance as a pole dancer is a minimum of 3,000 pesos, maximum of 5,000. Pero bago pa magtaas ng kilay ang mga moralista, quality entertainment daw ang hatid ng mga pole dancer dito. We're trying to sell, like I say before, quality entertainment. Sometimes maybe a little bit drunk customer who would like to do a performance, just jump on the stage. We stop them because we're thinking about our security of our guests. Ang malaswang pagtingin sa pole dancing ang nais baguhin ng grupong Pole Cats, samahan ng mga professional pole dancer. Ang tingin kasi nila rito, art o sining. Pwede ka maging fit, healthy, and sexy at the same time without compromising your values. Lalo na sa Philippines, di ba, ang conservative ng mga tao. Parang pwede namang sexy pero without offending anyone. Dahil dito, piling-pili raw ang kanilang mga pinagtatanghalan. Kasi may mga humihingi sa amin, pwedeng kailangan naka-thong kayo. Pag ganon, sorry, hindi kami ganon. Saka sa venue, kung parang nightclub, parang sorry. At ang pamatay raw ng pole cats, ang doubles pole dancing o dalawang pole dancer na magkasabay na nagpapasirko-sirko at nagsasayaw sa iisang poste. Mas delikado nga lang ang doubles pole dancing dahil kailangang coordinated ang bawat galaw ng mga dancer. Isang maling galaw lang ng isa sa kanila, pareho silang madidisgrasya. Okay, gumagamit kami ng chalk or grip powder. Yan. Para matanggal yung pawis, para hindi kami madulas. Pasiklaban na nga ngayon ang mga nagpo-pole dancing. Ang iba nga, ikinakampanyang gawin itong isang sport. Ang 22 anyos na si Kaylin, bukod sa pagtuturo ng pole dancing, kinakarir din ni Kaylin ang pagsali sa mga pole dancing competition. Mas acrobatic na siya than it is slutty. So, ito yung side na to na we as a group want to explore. Kaya kami sumasali sa mga competitions. June nitong taong ito, nung una raw siyang nakipagsabayan sa isang pole dancing contest. Pero hindi siya swinerte. Kaya ngayon, mas puspusan daw ang kanyang paghahanda para sa kanyang susunod na laban na gaganapin sa katapusan ng buwang ito. Bagamat mga babae ang karaniwang nakikitang nakalambitin sa poste habang sumasayaw, alam nyo bang pati pala mga barako kumakapit na rin sa pole dancing? Sa sayaw na kung tawagin air dance dahil nakalambitin din sa ere, unang nahilig si Job, 24 years old. Pero nung nasubukan daw niya ang pole dancing, mas na-challenge daw siya rito. At dahil sanay na siya sa mahigpit na pagkapit sa tela habang nag-air dance, advantage para sa kanya na sa poste naman kumapit para magsayaw. Parang napaka-free yung feeling. So when I did it, saya. Kasi you feel your muscles working. Talagang gumagana lahat. As in, all the energy nandun. Ang kaibahan nga lang daw niya sa mga babaeng pole dancer, mas brusko raw ang kanyang mga galaw at di hamak na mas mapangahas. This one less sexy and it's more acrobatic, kumbaga. Nakahawak ka sa pole, tapos naka-extend, para kang flag. Ganun. Usually, yung mga moves na ganyan, hindi ginagawa ng babae. Malaswa noon? Paraan na ng exercise ngayon. Tunay ngang sa mundong ito, isang bagay ang tiyak, pagbabago. Susunod, damit na hindi mawawala sa uso, kaya't magandang negosyo.